ngayong araw. Mirror, mirror on the wall, who's the scammer of them all? Fans ng P-pop girl group na BINI, nabudol ng mga kawatang ticket seller. Nung sinabi ko po dun sa kaibigan kong kasamang manonood na discounted, so edi mas lalo po kami na-convince. Inabot na po ng madaling araw, chinachat ko po siya, hindi po siya nagre-reply. Ginagamit nila yung BINI para po makapang-scam sila. Mga murang second-hand na gamit, may budol palang kapalit. Ang ganda ng offer niya sa akin. Pinakita niya pa yung unit. Kung ginagamit ko na yung rep, wala talagang kalamig-lamig. At sweet lover, pero notorious daw na swindler. May sighting na naman daw. Nakikita ko na kasi before na may nakakausap siyang ibang babae. Nakatira na pala siya doon from the time na umalis siya sa amin. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Kung dati, kailangan mong magdamag na pumila para makabili ng ticket sa concert ng idolo mo, ngayon, click-click na lang. Ready ka na to party-party. Ganon din sa pagbili ng mga gamit online. PM is the key. Pero ang mga kawatan dyan, pasin-sin lang muna bago ka utakan. Kaya dapat laging budol alert. Pantropiko at salamin-salamin. Ilan lang yan sa mga trending dance steps ngayon na sinasayaw hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ang P-pop group na BINI ang nagpasikat na mga awitin at koryo niyan na sinasayaw at sinasabayan ng kanilang mga fans na kung tawagin ay blooms. Kaya naman milyon-milyong blooms ang nagkandara pa na mapanood sila live on stage. Pero ang sikatan ng BINI at suporta ng blooms, sinamantala naman ng mga mambubudol. Ika nga ng isa sa mga linya ng kanta ng BINI, oh shucks! Yan ang budol alert ni Gio Robles. Tagos sa puso ang mensahe ng hit single ng BINI na Karera. Pero sa pagkakataong ito, wala raw munang dahan-dahan para sa Blooms o certified BINI fans. Lalo na ngayong kahit saan ka bumaling, parang may epidemya ng BINI hit songs na pantropiko. At salamin-salamin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin-salamin sa dingding na sanang pag-ibig. Ilan lang yan sa mga pinasikat na song and dance craze ng P-pop group na BINI na kinabibilangan ni na Joanna, Sheena, Colette, Stacy, Aya, Gwen, Maloy at Mika. Tuloy ang pamamayagpag ng karera ng Nation's girl group na BINI. Ito na ang hinihintay ng mga kapatid nating Blooms. May release date na ang bagong single ng Nation's girl group na BINI. Nakisaya at humataw pa sa stage ang libo-libong Blooms sa Happy BINI Day. Kaliwat ka ng record ang binrake ng grupo sa mga nagdaang buwan. Tinalo lang naman ng BINI si Taylor Swift bilang most streamed artist sa isang online streaming platform sa Pilipinas. Sila rin ang most searched artist sa pinakamalaking online video platform na YouTube. Pati nga international artists tulad na lang ni Solar ng K-pop group na Mamamoo na LSS o Last Song Syndrome sa Pantropiko. Handang gumastos ang Blooms para sa iba't ibang merch tulad ng photo cards, gaya nito, at maging mga accessories, gaya naman ito, ang cute oh,
Kaya naman nang i-anunsyo ang kanilang first ever solo concert, libo-libong fans ang nag-unahan para mapanood ng live ang kanilang mga bayas. Wala pang 2 oras na sold out ang 3 araw na Beanieverse concert sa Quezon City nitong nakaraang linggo. We love you, Beanie! Andito na tayo sa New Frontier Theater. Dati pangarap nyo lang to. Ilan lang sila sa libo-libong blooms na nauna sa karera ng pagbili ng tickets. Ang ilang fans naman na hindi pinalad, nagbaka sakali na lang at naghanap ng reseller online. Hi guys! So ngayon po ay nakasale tayo. Isa na riyan ang small business owner na si Kyle. Certified bloom na raw talaga siya mula pa nang mag-debut ang Beanie noong 2021. Si Maloy po kasi talaga yung reason. Kasi classmate po kami during elementary days, grade 5 and grade 6 hanggang first year high school. Yung journey po nila talagang sobrang inspiring. Tapos until na wala, nakaka-proud po kasi na ngayon may solo concert na sila. As a reward lang sa self, kasi syempre hardworking, ganyan. Sabi ko, gift ko na yan sa akin. Kaya sabi ko, why not naman na since first solo concert nila, go ko yung VIP. Desperado raw si Kyle na makakuha ng ticket noong araw rin na yon dahil alam niyang marami ring kaagaw kahit pa sa online reseller siya bumili. 11 AM pa lang po nagising na ako noon kasi gusto ko pong makasecure talaga sa mismong website. And yun naman po talaga yung plan ko. Tapos naglagay po ko sa PC, sa phone, sa iPad, lahat po. Tapos wala, hindi po pinalad. Nag-post po ako sa marketplace. Sabi ko, sino pong may extrang Beanieverse concert ticket. Tapos marami po nag-comment. Tapos may isang nag-comment na inad ako. Kaya sabi ko, inad niya ako. Ba't niya ako inad? Sabi ko, baka legit. Tapos yun po yung in-entertain ko. Lumapit ng biglaan para bang di nagkataon. Isang nagpakilalang Isobel Binyas ang nag-alok ng SVIP ticket kay Kyle. Ito ang pinakamagandang pwesto sa concert at pinakamahal. Binenta ito ni Isobel kay Kyle sa halagang 5,500 pesos. Halos 200 pesos lang ang tubo mula sa original price na 5,336 pesos. Tapos ayun po, syempre ako, paano ko malalaman kung legit? Sabi niya, ito po yung email from Ticketnet, na-secured ko siya. May nakalagay ng order ID, since hindi ko naman po first time, alam ko yung mga nakalagay na details. Nag-provide din po kasi sila ng mga IDs. So ako, nag-scroll po ako sa profile nila. Nakita ko na ibang year, may mga nabebentahan sila. So parang ako, baka legit nga talaga siya. Sabi nga ng isang kanta ng Beanie, I feel good. Iyan daw ang naramdaman ni Kyle kaya agad siyang nagpadala ng 5,500 pesos sa e-wallet ng seller na si Isobel. Nangako raw itong ipadadala rin ng email confirmation oras na natanggap niya ang bayad. Pero kinutuban si Kyle nang bumagal na bigla ang mga reply ni Isobel matapos niyang magbayad. Sabi niya lang, wait lang, online class lang ako, ganyan. Okay, sige. Pero please po, pa-reply ako agad. Tapos parang mga 15 minutes na, wala na pong response talaga. Sabi niya, na-send ko na, anong telegram mo, ano daw email ko. Sinabi ko po lahat. Tapos, wala pa rin po ako nare-receive. Sabi ko, please naman, hindi po biro yung 5K. Hindi biro yung perang pinagdaanan yan, kung paano ko yan nakuha, ganyan-ganyan. Tapos, hindi po talaga siya nagre-reply. Budol alert! Oh shucks! Mahirap ma-verify kung legit ang taong kausap o ang mismong ticket na binibili sa social media. Mas mabuting makipag-meet up o humanap ng taong makakapagpatunay na legit ang seller na kausap mo. Umiyak ako after. Tapos, ayun po, may mga nag-chat sa akin, Blooms, na na-scam ka din ba nito? Kasi ako din, ang ginawa na lang po namin para matulungan yung ibang Blooms, nagpo-post po kami sa marketplace na huwag nilang pagkatiwalaan yung mga profile na yun. Kaso parang ngayon po nag-change name ata sila, lahat. Goodbye, Beanieverse! Dahil sa reseller na hindi kayang sumeryoso, napilitan si Kyle na mag-team bahay na lang. Talagang minamanifest kung magkaroon silang maraming concert next time, babawi talaga ako. Ganun. Tila no fear sa pambubudol ang ticket reseller na si Isobel.
Bukod kasi kay Kyle, na biktima niya rin ang isa pang Bloom na si Kerubi. Binista na raw siya bago pa man pumutok sa social media ang mga kanta ng P-pop group. Matagal ko na po silang kilala during Star Hunt Academy po nila. And then ngayong year po, 2024, doon ko lang po sila mas in-acknowledge po. Multi-talented po sila. Tsaka bukod po doon, yung visuals po nila. Tsaka iba po kasi yung feeling kapag Pilipino na po mismo yung iniidolo nyo. Umuwing luhaan si Kerubi sa araw ng official ticket selling para sa Biniverse concert noong April 2. Kaya sinubukan pa rin niyang maghanap ng reseller sa social media. Yung isa pong nag-comment, siya po yung una kong chinat. Full details po yung reply niya. May mga screenshot po siya, may picture po siya nung ticket po, tsaka nung barcode po. Tinatanong ko po siya ng paulit-ulit kung totoo po ba siya or scam. Pero paulit-ulit niya pong inaano na hindi raw po, marami na daw pong bumili sa kanya. Sabi niya po, bilisan na lang daw po kasi may gagawin siya. Dahil desperadong mapanood ang Nations Girl Group, sumugal na raw si Kerubi. Tulad ng kapwa Bloom na si Kyle, 5,500 pesos din ang alok ni Isobel kay Kerubi para sa SVIP ticket. Nag-withdraw po ako ng pera, tapos nag-bank transfer po ako sa kanya. Tapos mga ilang minutes lang po nag-chat siya na sabi niya po, hindi raw po siya makaka-reply kasi aalis lang daw po siya. Hanggang sa inabot na po ng madaling araw, chinachat ko po siya, hindi po siya nagre-reply. Tinatawagan ko po, nagri-ring lang po yung messenger niya po, pero di po siya sumasagot. Binabalikan ko yung pag-uusap ni na Kerubi at Isobel. Tulad kay Kyle, Teen ID rin ang ibinigay na katibayan ng reseller para masabing legit kuno siya. Hinala tuloy ni na Kerubi at mga biktimang Blooms na kanyang nakausap, gumagamit ng fake identity ang budol na reseller. Dismayado ngayon si Kerubi, lalo't hindi biro ang pinagdaanan niya para lang makaipon ng pambili ng Biniverse concert ticket. Nagbi-business po kasi ako nung una, yung DIY liquid dishwashing po. Tapos yung iba po doon nakuha po yun sa burial assistant po ng father ko, namatay po siya nung February. Kaso nung bandang huli po, grabe po yung pagsisisi niyo. Kasi ang laking halaga na po yun sa amin. Hindi na nai-report ni Kerubi ang naranasang pambubudol, pero umaasa siyang sila na ang huling mabibiktima ng mga naglipa ng peking ticket reseller. Gusto ko lang po sanang lumantad na siya para po mabigyan din po siya ng tamang leksyon. Baka may mas bata pa po sa aking mas-scam niya. Hindi naman po kasi biro yung perang basta-basta na lang po nila kukunin. Pinaghirapan po yun ng magulang namin. Kami po mismo pinaghirapan po namin yun. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, parang sumasabay pa sa uso ang mga mambubudol, kaya dapat magdoble ingat ang fans. Ang usong-uso ngayon yung Biniverse concert. Ngayon po, sa naitala ng PNP ACG ay may 5 na po tayong na complainant na nagbigay sa atin ng reklamo. Nagre-range ito ng 3,500 up to 8,000 actually yung binibigay doon. And ang mga matataas na prices ang sinasabi is wala nang available na ticket dun sa ticket outlet. Kaya yung ibang kababayan natin dun na bumibili sa mga tinatawag nilang fixers. Susunod, fanboy ng Bini, naisahan ng nagpanggap na kaibigan niya online. So sabi ko po sa kanya, akala ko ikaw yung kausap ko kanina. Sabi niya, wala akong ticket, wala. Susunod yan sa Budol Alert. Reward naman sa sarili kaya hindi nagdalawang isip ang college fresh grad na si Jerome na gastusan ang Biniverse concert. Sinubukan niyang pumila sa official ticket selling noong April 2 pero sold out agad ang 3 araw na show.
Sa reseller tuloy ang bagsak niya, pati na ng kaibigan niyang certified bloom din na si alias Cherry. Naging fan po ako ng Bini talaga nung napanood ko po sila ng live. So nakita and nakausap ko po sila mismo and nakita ko po na very professional po sila and bababait. Hindi alam ni Jerome na konsumisyon pala ang maidudulot ng kagustuhan niyang manood ng concert. Nagsimula ito nang mag-reply siya sa post ng kaibigang tatawagin na lang natin na si alias Mickey sa social media platform na X. Nung hindi po kasi ako naka-secure ng ticket, meron din po akong kaibigan na nag-tweet na hindi po siya nakakuha ng ticket. At reneplyan ko po yung tweet niya, tapos sinabi ko po na ayun nga po, hindi po ako nakakuha ng ticket. Make it for 2 na rin para masama niya po ako kasi yung tweet po niya naghahanap siya ng ticket. Hindi na raw umasa si Jerome na makakakuha pa ng ticket sa dami ng blooms na gusto ring manood ng concert. Pero nabuhayan ng loob si Jerome nang may matanggap siyang mensahe noong April 4, 2 araw matapos ang ticket selling. Sabi nga ng Bini, "Hello there, misteryoso." Meron pong nag-reach out sa akin through Telegram using the name of my friend na rineplyan ko sa tweet and even his picture. Tapos ang sabi po niya, di ba naghahanap ka ng ticket, nag-tweet ka pa, make it for 2. So naisip ko po na baka po nakakuha po talaga siya ng ticket last minute. So ayun po, tas saka po ako binentahan ng ticket na 2 daw pong for VIP. Original price po niya is 7,400. Tapos binibenta po sa akin ng 7,536. Agad daw ibinalita ni Jerome sa kaibigang tatawagin na lang natin na si alias Cherry ang offer na extra tickets ni alias Mickey. Pumayag si Cherry, lalo't maliit lang ang patong mula sa original price kung bibilin ang ticket online. Noong araw rin na yon, magbabayad si Jerome kay alias Mickey sa pamamagitan ng mobile banking. Nung pagka-transfer ko po ng pera, saka po sinabi sa akin na wala na daw po pala siyang 2 VIP. Ang meron daw po siya ay 2 SVIP. Ako po personally, yung budget ko po hanggang VIP lang po sana. Pero yung kaibigan ko po, willing po sana dun sa SVIP. Ang sabi po kasi sa akin nung nagbebenta, kunin mo na para lang din mapanood mo na yung Bini. So parang na-flatter pa po ako na binibigay niya na po sa akin ng discounted kasi gusto niya nga po mapanood ko yung Bini. 3,100 pesos ang kailangang idagdag ni Jerome para ma-upgrade sa SVIP ang 2 nilang ticket. Pero hindi raw talaga ito swak sa budget hanggang sa binabaan ng seller sa 1,500 pesos ang kailangan niyang idagdag. Pagkapas ko po ng 1,500, bigla po ulit nagsabi yung seller na nag-aalangan na daw po yung boyfriend niyang ibenta yung ticket sa akin kasi daw po masyado na daw po pala silang lugi. Baka daw po pwedeng 1,800 na lang daw po yung idagdag. Pero na-transfer ko na po kasi yung 1,500 nun. So ang sabi ko po, ihahabol ko yung 500 pero hindi daw po pala abot sa minimum transaction yung 300 na kulang ko. So sinabi po sa akin na sige, ibigay mo na 500 ulit tapos ibabalik ko sa mo yung 200. Budol alert! Kung may kakilalang nag-alok ng murang ticket o kahit anumang produkto o serbisyo, i-verify o i-check muna ito ng personal sa kanya gamit ang ibang paraan tulad ng social media, pagtawag sa telepono o pakikipag-chat sa ibang app. Baka kasi na-hack o may gumagaya sa account niya. Kinutuban na raw si Jerome nang biglang hindi na magparamdam ang katransaksyon niyang kaibigan kuno. Puro pangako lang daw ito na ipapadala ang order confirmation at ticket details sa kanyang email address. Minessage ko po yung totoo kong kaibigan. So sabi ko po sa kanya, na-send mo na ba? Tapos saka po siya nag-reply ng alin. Tapos dun po, saka ko po sinabi sa kanya na akala ko ikaw yung kausap ko kanina sa Telegram, may nag-message sa akin, binibentahan mo ako ng 2 ticket, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, wala akong ticket, ako nga hindi nga ako makakanood, wala akong ticket. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin?
kumpirmadong mambubudol ang nagpanggap at gumaya sa account ng kaibigan niyang si alias Mickey. 9,546 pesos ang kabuang natangay ng nagpanggap na kawatan. Nung kinakausap po ako ng scammer, ginagaya po yung usapan namin ng friend ko kasi nagkakabiroan po kami. Tapos yung mga tawagan po namin, be. So parang ang casual po ng usapan namin. Kaya po, feeling ko din po kasi nakita nung scammer kung paano kami mag-usap sa Twitter nung kaibigan ko. At ginaya po niya yung mga mannerism, yung mga expression po namin. Tinulungan ni Mickey si Jerome na agad nag-report sa pinakamalapit na police station. Parehas po kami nagpanic kasi nag-alala din po siya na ginagamit yung identity niya. So natakot po siya na baka may iba pang kinausap gamit po yung pangalan at picture niya. Nag-report din agad si Jerome sa ginamit niyang mobile banking app at sa e-wallet kung saan siya nag-transfer ng pera sa scammer. Pero hindi na nabawi ni Jerome ang halos 10,000 pisong nabudol sa kanya. Siguro po dapat mas naging careful lang din po ako bago po mag-transact ng ganun kalaking halagang pera. Kasi kahit naman din po kakilala ko yung nagbebenta o kung totoo man po siya, dapat po pinag-isipan ko rin po na talaga ng maigi muna yung paggastos po ng ganun kalaki. Since hindi po ako nakasecure ng ticket, baka mag-aantay na lang po ako ng baka po meron pong online or baka po meron naman pong post-concert na mga clips. So yun na lang po yung linalook forward ko. Ang tingin ng mga investigador natin, based din sa kanilang mga statement is, nakikita kasi nila na mas mura. Kung nakikita naman ng scammer na ito, mayaman to, afford niya yung mahal, sinasabihan din na ito yung presyo mas mataas kumpara sa original price since wala nang available na ticket dun sa ticket outlet. Kaya ginagrab nila yung opportunity na makakuha ng mga tickets na ito. Walang basagan ng trip sa ating mga hinahangaan. Pero sa ating pag-stand, wag naman po sana tayong magpapaskam. Ako po si Gio Robles at ito ang aking Budol Alert. Susunod, lalaking bumili ng second-hand na ref online. Nag-init ang ulo sa natanggap. Doon ko na lang nalaman, nung ginagamit ko na yung ref, wala talagang kalamig-lamig. Walang bibitiw sa Budol Alert. Usong-uso na ngayon ang mga segunda mano. At bakit naman hindi? Practical rin naman kasi ang tawag na nga ngayon sa mga segunda mano, pre-owned at pre-loved. At dahil naman kasi ang gaganda na rin. Yun nga lang, maaaring may sabit dyan. Lalo na kung hindi mo pa nakikita. Dyan pumapasok ang mga scammer. Tama ba? Yes, Lucy. At dito na pumapasok yung modus. Kasi kung ikaw ay naghahanap ng second-hand na appliances, nag-scan ka, tinitignan mo, uy, good item kasi makinis pa, at pangako pa, ilang months pala nagagamit. Correct. So ikaw, bibilin mo siya. Pero pagdating ng appliance dun sa bahay mo at pagkasaksak mo, dun mo lang malalaman, may sabit pala, may problema yung appliance. At by the time na nagreklamo ka dun sa seller, wala na, blocked ka na. Ang mga may budget na sakto lang, second-hand na gamit ang karaniwang takbuhan. Mapa-gadgets man o appliances, maraming mabibili online na mura na pero mapapakinabangan pa. Yan ang style ng pamimili ng nakilala kong delivery rider na si Giager. 4 hanggang 5,000 piso raw ang handang ilabas ni Giager at ng kanyang asawang OFW para sa second-hand na refrigerator. Naghahanap kami sa online, sa Facebook. Di ba marami sa may online mga ref. May isa akong nakita is nag-offer sa akin ng 6,500. Tayong mga Pinoy naman, mahilig tayo sa second hand. Hindi naman tayo mahilig talaga bumili ng mga mga brand new. Kung kaya pa naman, okay pa naman yung unit,
bibili natin, di ba? Pero ang motto sa buhay ni Giager, matutong mamaluktot kapag maiksi ang kumot. Kaya't no deal sila sa 6,500 pesos na alok ng kausap na online seller na nagpakilalang si Binvin Selapela. Pero biglang cambio raw ang nagbebenta ng ref. Sabi niya, sir, may nakakuha po niyan. Pero ang problema po, hindi po kinuha nung bumili. I-offer ko na lang po sa inyo ng mura para makuha na lang po kasi kawawa naman po si delivery rider. Sabi ko, 4,000 lang po talaga, sir. Sabi niya, sige, payag na ako para makuha lang yung kay delivery rider. Mas naawa kayo, napautuloy kayo na mas mabilis pa. Opo, doon ako sa kanya kasi naawa. Siyempre, rider din naman ako eh. Delivery rider din. Alam ko yung hirap ng rider. Tulad ng naging tawaran, nagbayad si Giager ng cash na 4,500 pesos pagdating ng delivery rider. Ito yung ref na binili ni Giager. Kaso, sabi niya, 12 hours after na ma-deliver, saka lang niya ito trinay. Kasi usually gano'n naman talaga pag bumibili ng ref. Hindi agad yan sinasaksak, hindi yan pinapaandar agad. Kasi nga, naalog na yung free yun during the delivery. Hindi pa man nasusubukan ng second-hand na ref, may hinala na raw si Giager na palyado ito. Sabi ko, ilang araw po yung warranty niyan, sir. Sabi niya is, lang po yan, sir. Kahit 1 year pa yan, sir, okay lang. Doon pa lang sa salita na 1 year, parang kinutuban ako. Kaso lang, nandito na yung unit. Hindi ko na pwedeng i-atras lang. Ba't ka kinutubad doon sa sinabi niya na 1 year? Di ba dapat mas nakampante ka na pwedeng hindi, kasi in the year? Sa 1 year na yan, wala namang second hand na ng warranty ng 1 year eh. 2 weeks, 3 weeks, gano'n, or 1 month kung may problema yung unit. Too good to be true yung promise na warranty, 1 year. Oo. Parang mapaniwala ka lang. Pero nung hinihingi ko yung yung picture niya, wala man siyang sinasend. Budol alert! Mag-research muna sa presyohan ng bibiling produkto online. Kapag too good to be true ang offer ni seller, baka budol yan. Matapos ang 12 oras, iniiwan ni Giager ng magdamag na nakabukas ang ref. Pero imbis na lamig, init ng ulo pala ang dala ng mumurahing refrigerator. Napansin nyo na rito is nung binuksan ko siya, umaandar po yung compressor niya pero walang kalamig-lamig. Nung binuksan mo, wala talagang lamig? Wala. Nag-try kang bumuo ng yelo? Opo, hindi po siya nag-yelo. Kung ngayon nakikita nyo na merong yelo na at saka may usok na nakikita, dahil yan ay napagawa na ni Giager. Opo, pinagawa ko na po siya kasi kailangan din po, sayang rin yung kuryente at umaandar. Ano daw sabi ng technician? Ano daw naging problema? Bakit hindi lumamig noon una? Ang dami daw butas ng mga mga hose niya, mga galing sa may compressor. Ang daming tagas ng langis. Napilitan si Giager na maglabas ng dagdag na 2,800 pesos para mapaayos ang segunda manong ref. Hindi na raw kasi nagparamdam ang seller na si Binvin matapos niyang magbayad. Imbis na nakatipid kami, mas napamahal kami. Kaya sabi ng asawa ko, di sana nag-brand new na lang tayo kung ganyan naman pala nangyari. Para saan ba yung ref? Bakit tayo bumili ng ref? Pang sana sir, pang negosyo, pang yelo-yelo, ayos pang benta. Doble rin sana para may income din kahit papano habang hindi pa kami nag-start ng asawa ko ulit sa online seller. Medyo kinapos kami noon kaya bumalik siya ng Japan. Ang problema, imbis na kapanimula kami, nagka-problema pa kami. Dahil sa nangyari, heto naman ang second-hand tips ni Giager para sa mga gustong makamura ng mabibili sa social media. Bago nila bilhin, puntahan na lang muna nila mismo sa bahay para insured sila na may babalikan silang tao if ever na mabili nila yung unit. Minsan, sa kagustuhan nating makatipid, mas lalo pa tayong napapatrobol. Kaya naman kakilala man o hindi ang inyong katransaksyon, tiyaking meron kayong habol. Ako po si Dave Abuel at ito ang aking Budol Alert. Susunod, bagong modus kung saan target ang mga gustong maging fur parents. Isisiwalat natin sa Extra Budol Alert. May good news kami dito sa Budol Alert. Isa sa mga love scam suspect na ang mga biktima ay naikwento namin dito sa Budol Alert na aresto kamakailan. I-update mo kami dyan.
Alam mo, Luigi, higit 10 pala yung nabiktima nitong umano'y love scammer na feature natin. At nung oras na nahuli siya, napag-alaman na may bago pala siyang binibiktima. Ayun. Nitong Mayo, ikinuwento ko sa programang ito ang love scam na naranasan ng psychology graduate na si Pam. Mula sa kamay ng nagpanggap na sweet lover na si Carl Adrian. Pero inirereklamo naman na umano'y swindler dahil namera raw siya ng mga nagiging nobya. September 2023, nang makilala ni Pam si Carl Adrian. Wala pang isang buwan silang nag-uusap noong October 6, nakituloy raw si Carl Adrian sa bahay ni na Pam sa Cavite. Hindi niya inakalang ito ang magiging mitsa raw nang sa pagkakalarawan niya, 6 na buwan na bangungot. Paano humantong sa puntong nalaman yung scammer siya? Nag-message yung kapatid ko telling me na nakausap ko na daw ba si Adrian regarding dun sa pera niya na hindi pa nga nababalik kasi marami na nga pending na nga din yung credit card bill niya, hindi pa niya nababayaran and she would be using it for travel sana. Pag uwi ko, sinabi niya sa akin, kasi nakita ko tong post, basahin mo na lang. So nung nabasa ko, oh my God, ito na yung hinahanap kong information. Nung binasa ko talagang nakita ko yung kung paano niya ginawa sa akin is ganun din pala yung scheme niya sa ibang tao na either business proposal, travel, tapos syempre pag babae, he would get into relationship with that person. Umabot daw sa mahigit 142,000 pesos ang natangay ni Carl Adrian mula sa iba't ibang credit account ni Pam. Sobrang sakit kasi yung pera dapat na nailabas niya is for my business ideas. Na dapat i-invest ko din sa mga business ko with my friends. Plus, minention ko naman sa kanya na it's also allotted para sa medical needs ng papa ko. Hindi siya na-konsensya nung sinabi ko sa kanya wala kaming pambili ng gamot. Hindi ko nga nakikitang may grocery dito sa bahay. Kailangan mag-raise ako ng awareness for it. Kasi hindi lang ako yung magiging last victim niya. And I believe na meron na siyang nabibiktima pa ulit ngayon. Ang pahayag ni Pam na yan nang huli kaming magkausap, parang narinig ng genie. Isang araw lang kasi matapos lumabas ang kwento ni Pam sa Budol Alert, naaresto si Carl Adrian K. Kep sa San Fernando City, Pampanga. Sabi sa iyan ng warrant of arrest na inilabas laban kay Adrian noong 2022, kaugnay ng pangmomolest sa umano sa isang minor de edad. Kung ano yung kinwento ko last time na alam kong nasa Pampanga siya with another victim, totoo nga yung ganon. So, naiyak na lang ako nung nalaman ko na nahuli siya. Nakikita ko na kasi before na may nakakausap siyang ibang babae with that name. Pero hindi ko alam na taga Pampanga yun. So, nakita ko na yun nga yung name niya, nag-appear nung nakausap ko siya and then nakatira na pala siya doon from the time na umalis siya sa amin hanggang nung nahuli siya. Bukod kay Pam, nakikipagtulungan din ang tiyuhin ni Carl Adrian sa iba pang nabiktima ng kanyang pamangkin. Nung ang mga biktima nagsusumbong na sa magulang, inaaway pa. Sasabihin, pasalamat ka nga, naanakan ka ng anak ko, ganda lalaki ng anak ko. Tapos yung iba naman sasabihin, bakit ka nagbigay ng pera? Imbis na katigan nila o kampihan nila yung nabiktima, kinakampihan nila yung nang i-scam, which is yung anak nila. Ano nga kaya ang tumatakbo sa isip ng mga itinuturong love scammer? Sa 10 babae raw na nabiktima ni Carl Adrian, paano sila nahulog sa patibong? Usually yung mga tao katulad ni Adrian, mataas masyado yung intention na makalinlang. Malalaman niya kung ano yung need, tapos tinutugunan niya, pero hindi ibig sabihin na de-develop siya. At the end of the day, wala siya masyadong empathy or guilt para i-stop yung ginagawa. Kailangan makalamang, kailangan may power over another person. So hindi siya talaga genuine feelings of love. Madalas daw na maraming issue sa sarili ang taong mahilig manloko. Lalo na kung ginagawa nila ito para makapanghutot ng pera o iparamdam na meron silang kontrol sa sitwasyon. Meron din tayong mga ibang personality disorders katulad ng pagiging narcissistic. Dahil mababa ang self-confidence, doon kumukuha sa victim. Para naman sa mga biktima ng love scam,
dumaraan sila sa proseso para maghilom ang trauma. Nagsisimula ito sa pagtanggap sa nangyari at muling panunumbalik ng pagmamahal sa sarili. Maraming psychological effects yung pag na-scam ka, no? Lalo na pag love, kasi merong emotions involved. So usually yan may emotional pain. Hindi niya maintindihan, hindi ba talaga ako minahal, nagkakaroon ng tendencies for depression and anxiety. Kasi pag nalaman niyang niloko siya, nagkakaroon ng feelings of hopelessness. Sabi nga nila, love is blind. Pero wag sanang magbulag-bulagan kapag harap-harapan ka ng iniisahan. Gusto mo bang maging fur parent? Sa mga pet lover dyan na gustong mag-adopt ng pet, mag-ingat sa pet scam. Extra budol alert! Naglipa na ngayon sa mga social media page at group ang mga nagpapa-adopt daw ng pets tulad ng aso o pusa. Karaniwan sa mga yan may breed pa. Yung mga makakakita naman sa mga cute na pets, mag-i-inquire kung paano. Yung kawatan naman, sasabihin libre lang. Shipping fee lang ang babayaran sa e-wallet niya. Pero malayo ang panggagalingan, kaya medyo may kamahalan. Teka muna, ganito ang pwedeng modus na mga yan. Gumagamit sila ng mga nakaw o pekeng litrato ng ipa-adapt na pets. At kapag nakuha na nilang loob mo na magpadala ng pera sa e-wallet para sa shipping fee kuno, malamang iba-block o hindi ka napapansinin pagkatapos. Kaya ganito ang gawin mo. Pagkatapos ka usapin at tanungin ang mga personal na detalye tungkol sa nagpapa-adapt, ikaw na lang ang pumick up sa address niya. O di kaya, kumuha ka ng professional pet delivery service na ikaw ang magbabayad. Yan ang win-win solution. I-report ang mga hayop na style ng mga pet scammer sa social media para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.